Kinumpirma ni Senator Amy Marcos na ipagpapatuloy pa rin ng Senado ang pagdinig kaugnay sa maanumalyang People's Initiative o PI. Yan ay kahit pa nananawagan na ang mababang kapulungan na itigil na ng Senado ang investigasyon panungkol dito. Nagbabalik para sa balitang A to Z si Ian Maghanoy. Siniguro ni Senate Committee Chairman on Electoral Reforms and Public Consultation, Senator Amy Marcos, na magpapatuloy ang pagdinig ng Senado ukol sa mga irregularidad ng People's Initiative o PI. Parang hindi kasi maliwanag na wala ng PI dahil sabi ni Pangulo doon sa interview sa Vietnam, pinag-aaralan pa, hindi pa daw maliwanag na patay na yung PI. So tuloy-tuloy lang yung investigation. Ayon sa senador, hinihintay na lang ng Senado ang pagbabalik ng isang Attorney Anthony Abad na nasa abroad at itinuturong umano'y pasimuno ng PI. Isa sa ilalim si Abad sa pagdinig upang matumbok ang mga posibleng miyembro ng Kongresong nakipag-ugnayan sa grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na pawang nagtutulak na amyendahan ng saligang batas sa pamamagitan ng PI. So walang katigil-tigil. Anong isi-ceasefire namin? Kailangan talagang itigil muna yan. Diba? Ganun naman ang totoong ceasefire. Sa kabilang banda, iginiit ni Albay 1st District Representative Ed Selagman na balewala ang mga lagda sa PI kung wala namang batas na nagsasabing pwedeng maitulak ang tsa-tsa sa pamamagitan nito. There is no adequate and sufficient enabling law to on the process of People's Initiative to amend the Constitution. Bagay na hindi alam ng maraming mambabatas. Ang problema raw kasi, marami sa kanila ay umano'y ignorante sa batas. No amount of revisiting its rules, no amount of amending the rules of procedure in People's Initiative will cure the fatal defect of an absence of an enabling law. Because only Congress, not COMELEC, can enact the implementing law. Unfortunately, even lawmakers sometimes do not know the law. Dahil sa teknikalidad na ito kaugnay sa rules and procedures ng PI, buwelta ng Senado. Target naman nilang bumuo ng batas na maglalatag sa maayos na proseso ng PI. First order of business, let us craft a law that defines the procedure for the PI. Pagdating ng hearings dun sa subcommittee on constitutional change, we will be inviting Justice Carpio, Justice Ascuna, Justice Panganiban, even former Chief Justice Puno was a pro-Chacha advocate. We will get all their opinions on that issue. But Una nang sinabi ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na nirerespeto ng Kongreso ang desisyon ng Commission on Elections o COMELEC na suspindihin ang PI upang ito ay mapag-aralan. Alam mo, they have the powers under the law, the ROCO law. Ang IRRs can be updated by the Senate, by the COMELEC. So they wish to understand or to review the 10650 with respect to its how to tighten it. Para maganda naman yun, para mas mataas ang credibility ng proseso. Para sa balitang A to Z, Ian Maghanoy.